Ang Pangasinan Provincial Health Office sa katatapos na National and Local Election 2025. Ang bilang na ito ay ang mga naisugod sa ilang ospital sa lalawigan sa kasagsagan ng botohan Mayo 12. Ayon kay Dr. Maria Vivian V. Espino, officer in charge ng nasabing opisina, na isa dito ay nasawi habang dalawa naman ay umayos din ang kalagayan. Anya na epekto ng mainit na panahon ang kanilang naging sakit, kaya isinugod sa ospital pagkatapos magboto. Naitala ang 2 kaso sa mga Tarim District Hospital na kinabibilangan ng isang 50 anyos na babae na nakaranas ng hypertensive urgency o pagtaas ng blood pressure. Sumunod ay isang 24 anyos na lalaki na nakaranas ng vertigo o pagkahilo. Habang ang isang 60 taong gulang na lalaki naman mula sa bayan ng Binmalay ay naisugod sa Region 1 Medical Center, ngunit nasawi din dahil sa acute myocardial infection at pulmonary tuberculosis. Base naman sa kanyang obserbasyon ay preparado ang mga botante sa pagpunta sa kanilang presinto para bumoto, kaya hindi gaanong mataas ang kanilang naging kaso. Dagdag pa nito na naging malaking tulong din ang pagbibigay ng oras para bumoto ang mga nasa vulnerable sector upang hindi na sila makipagsiksikan at makihalo sa mga regular voters. Sad pa nito na wala namang naitalang karahasan o mga aksidente sa kalsada sa araw na iyon. Samantala, magpapatuloy naman ang kanilang mga programa sa pagbabalik ni Governor Ramon Monmongico III dahil naniniwala ito na ang malusog na mamamayan ay maunlad na pamayanan. During the time of election po, nung nakaraang election, meron po tayong 3 cases na pwede rin natin masabing election-related cases, pero wala naman pong violence, wala rin pong mga reported naman na aksidente, pero more or less, ito po ay mga medical cases po na nangyari, na they already have existing illnesses when this happened. So, actually, we have 3 cases that may be called election-related na rin po. Nangyari po to noong May 12, 2025. Sa ating mga out of the 14 hospitals, we have 2 cases from hospital which was reported from mga Tarim District Hospital. Ito po ay ang kaso ng isang 50-year-old female na meron po siyang hypertensive urgency. So, tumaas po ang kanyang blood pressure. Siya po ay nadala naman sa mga Tarim District Hospital, nabigyan ng agarang paggamot at siya naman po ay okay. Ang isa pa pong pasyente sa mga Tarim District Hospital ay isang 24-year-old male. Siya naman po ay may diagnosis na benign paroxysmal positional vertigo. So ito po yung pagkahilo. Usually, kunwari po kung kayo ay matagal na nakayuko, pag biglang taas ng ulo, sudden change of position, yun po, nahihilo po sila. So, yun po yung tinatawag na vertigo. Nadala po siya sa ospital at okay naman na po siya. From the PDRMO report naman po, meron isang 60, dinala po siya sa Region 1 Medical Center. Siya po ay 60-year-old na male, so from Binmalay, Pangasinan. Pero sa kinasamaang palad, siya po ay namatay po. Ang diagnosis po naman that was given is due to acute myocardial infection. At the same time, meron din po kasi siyang pulmonary tuberculosis. Panahon ng eleksyon, wala naman pong mga naitalang accident so far. Pero ito, pwede na rin natin masabi na election-related dahil sila po ay nanggaling bumoto. After bumoto, tsaka po sila nakaramdam. Kaya po sila nadala sa hospital. Usually naman po kasi ang matagal din po kasi din yung long wait. Pero sa mga nakikita ko naman po, kasi ako rin po I also voted, nakita ko naman po parang almost all the people are prepared. Yung iba may dala naman po silang mga water jug, tapos yung mga senior citizen, they were assisted, may mga kasama naman din po sila. So, sa tingin ko naman po, ang iiwasan lang talaga dito po is yung mainit na panahon. Dahil nga mainit, pwedeng mahirapan sila sa pagpila. Pero, sa nakita ko naman po, everything is in order doon po sa presinto ko. I'm sure the same din with the rest of the precincts. Yung malaking tulong po na yung mga senior citizen and PWDs ay may nakatalang oras from 5 a.m. to 7 a.m. from the COMELEC, no? So, malaking tulong po yun kasi hindi masyadong mainit, hindi sila rin pumila rin ng matagal, maayos naman din po lahat.
Tapos yung sa mga afternoon naman po, ayon po sa mga sa mga kasamahan din po natin, base sa kanilang naobserbahan, mabilis naman po, hindi naman po masyadong matagal. Yung iba po may dala rin silang water. So somehow they know really what to do. Opo, syempre sa pangumuno ng ating mahal na gobernador na si Governor Ramon Gico III, ipagpapatuloy po natin ang kanilang mga programang pangkalusugan at lalo po natin paiigtingin. Alagaan po natin mabuti ang ating mga kapwa Pangasinense para po talaga silang maging malusog. Kasi diba, we all believe na ang malusog na pambayan ay maunlad na pamayanan. Para sa programang Bombohan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Liver ako mas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!